Magandang gabi. Okay. Nakipagbukasan po kayo sa akin dito sa Revelation chapter 5, no? Revelation chapter no, excuse me po. Chapter 3, verse 5. No, dito po sa Revelation. Revelation chapter 3, verse 5. No, magandang gabi sa inyo. Okay, dito po sabi niya gano'n, daramtan ng puti ang magtatagumpay at di ko buburahin kailanman ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay at kikilalin ko rin ang kanyang pangalan sa harap ng ating Ama at ng kanyang mga anghel. No, pag-usapan po natin patungkol po sa Book of Life, no? Book of Life. Pag sinabi po nating Book of Life, yung mga maliligtas ang nakasulat ang pangalan sa aklat na yan. Sa Bible kasi maraming mga klase ng libro Book of Remembrance, Book of Life, no? Nandyan lahat ang Diyos mahilig sa recording, no? Pero ang maganda po rito, ang Diyos po hindi nagre-record ng masama. Ang diablo lang ang mahilig mag-record ng mali mo. Pero sabi nga ng Biblia, kapag ka na kay Jesus ka na, yung lahat ng mga pagsalangsang mo ay buburahin niya, no? At hindi na muling aalalahanin, no? Ayun, hindi na muling aalalahanin. Ano man, gano'n man kasama, gano'n man karumi, gano'n man kalala ang nagawa mo kasalanan, ang sabi niya, hindi na muling aalalahanin. May yung mga pagsisisi po kasi sa Biblia, no? May dalawang tao nagsisi rito sa Biblia, pero yung isa po tama, yung isa mali. Ano ba yung mali? Nagbigti. No, nagbigti. Maling pagsisisi yun Kasi ang tunay na pagsisisi, magpapatuloy ka. Yung nga lang, tataligdan mo na lahat yun. At the same time, magpapatuloy ka pa rin. Pero sa kabilang dako na. No, 180 degrees, iikot kang ganyan. Dito po sa Biblia, ang Diyos po ulitin ko ay mahilig na mag-record. At kaya nga, kahit maging ang mga pangako niya na nakasulat nga, naka-record Kaya nga, pwede mong sabihin, nasusulat. No? Nasusulat. At ulitin ko, sa Bible kasi may mga iba't ibang klaseng libro. Ang isa nga, sabi nga, yung Book of Remembrance, at saka pag-usapan natin ngayon ay yung Book of Life. Kaya nga sabi niya rito sa verse 5, kung siguro naka-synchronize na po kayo, no? Sabi niya, daramtam ko ng puti ang magtatagumpay at di ko buburahin kailanman ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay at kikilalin ko rin ang kanyang pangalan sa harap ng aking Ama at ng kanyang mga anghel. Take note po ito, revelation po ito. Sabi niya, hindi ko buburahin. Ibig sabihin, pwedeng mabura. No? Pwedeng mabura. Actually po sa pag-aaral po ng mga scholars, hindi naman po ako scholar, pero pwede naman ako magbasa ng mga sinulat ng mga scholars. At para malaman ko yung bunga ng kanilang pagiging scholar. Ngayon, dito po sa Biblia, meron pong sense na kapag ang ipinanganak ang isang tao, may sinasabi po sila na hindi naman, kumbaga, hindi nakasulat, hindi yun kundi nakasulat na. Yun ang isang observation po ng mga Greek scholars na kapag pinanganak ka, yung pinanganak ka, yung sanggol ka rito, yung literal, yung pangalan mo, nakasulat na talaga ron. Originally, nakasulat na. Ngayon, mabubura lang yan kapag dumating yung time na hindi mo tinanggap si Jesus talaga, naubusan ka ng time, buburahin yan. No? Yun ang isang paliwanag nila. Hindi yung, minsan kasi sinasabi natin, Panginoon, isulat mo ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Ayon sa mga sinasabi nila, hindi naman po isusulat kundi nakasulat na. Kaya, ang sinasabi niya rito, yun po yung sinasabi ng mga scholars, na hindi naman talaga isusulat, kundi nakasulat na. Ngayon, ibig sabihin, buburahin na lang. Kailan buburahin yan? Kapag natapos yung time mo na hindi
hindi ka sumunod, naglingkod, hindi siya naging Panginoon mo. Ibig sabihin ng Panginoon, sumusunod. Sabi nga ni Jesus, tinatawag niya akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi niyo naman sinasabi hindi niyo naman ginagawa ang sinasabi ko. Meaning, yung pagiging Panginoon mo siya, ibig sabihin, nasunod ka. No? Nasunod ka. Naalala ko po yung yung isang kasamahan natin dati. Siya, nandito siya sa atin na born again. Anong nangyari, nalipat siya sa ibang religion, no? Alam niyo, nung nakita kami, iba na katwiran niya. Iba na yung pananaw niya. Yung katwiran niya, yung personal na katwiran niya, nagbago eh. Bakit? Binago na niya. Na dati ganitong katwiran niya, nung ngayon, nalala ko nga dati, baluktot yung katwiran niya, no? Unbeliever siya. Pero nung na-born again siya, gumanda. Nung lumipat siya sa ibang relihiyon, bumalik ulit sa pagkabaluktot. No? At nung bandang huli na, pati yung pananamit namin, sinisita niya. No? Na sabi niya, bawal sa Bible na nakapantalo ng babae. Sabi ko sa sarili ko, kaya nakalagay sa pantalo na may kaya nakalagay sa Bible na may Levi's na nun. No? Wala namang pantalon nung unang panahon eh. Sabi niya, mga babae hindi dapat nagpapagupit. Sabi ko, magmumukhang white lady yan. No? Kahit pa hindi maputi yung tao. Kung hindi magpapagupit yan, tsaka ang gastos kaya sa shampoo nun. Dapat daw hindi nagpapagupit. Sabi kong gano'n, nagbago siya eh. Ngayon, kapag kasi tinatanggap mo si Jesus, nagbabago rin ang katwiran mo. Dapat napapabuti. Ay, okay po. Sabi niya rito, daramdam ko ng puti ang magtatagumpay at di ko buburahin kailanman ang kanyang pangalan. Ito mga kapatid ibig sabihin, pwedeng mabura. Pwedeng mabura. Pwedeng maalis ang pangalan mo at once na naalis ang pangalan mo, hindi ka na save. No? Hindi ka na save. Ulitin ko po, minsan sinasabi nga natin na Panginoon, isulat mo ang pangalan ko. Sabi ko nga, ayon doon sa mga Bible scholars, nakasulat na yan noon pa. Ang problema, pwedeng mabura. May katuruan po kasi na once saved, always saved, na kapag ka naligtas ka, forever ka naligtas, kahit gumawa ka pa ng mga kalokohan, ligtas ka na. Ligtas ka pa rin. Hindi po totoo yun. Kasi dito, ang kaligtasan po pwedeng mawala. Ang sabi nila, kung gumawa ng kalokohan yan, ibig sabihin, in the first place, hindi sila naligtas. Mga kapatid, magkakamali tayo. Hindi naman yun sa sinasadya. Pero, kaya nga sinabi niya gano'n, sino mo magkasala, no? Mga born again sinabi to sino man nung magkasala ay pwede tayong humingi ng tawad. Kaya nga, yung nakalagay po dito, no, sabi niya gano'n, hindi ko buburahin. Kung magtatagumpay ka, hindi ko buburahin. Ibig sabihin, pwedeng mabura. No? Sabi niya gano'n, daramdam ko ng puti ang magtatagumpay. At minsan sinasabi po natin na ito isipin niyo mabuti. Minsan sinasabi natin na ang kaligtasan po ay nakabase sa pananampalataya. No? Ibig sabihin yung sa pagtitiwala at nakabase, nakasandal, nakasalalay sa yung pagtitiwala o pananampalataya mo kay Jesus. Tama naman, kasi we are saved by faith and by faith alone. Pero, ang sabi niya rito, kailangan magtagumpay ka. Hindi po pwedeng lalamya-lamya. Hindi po pwedeng palya ka ng palya. Ako po ay, ang kaligtasan po ay akong i-judge. Pero ang nakalagay dito, sabi niya ganon, daramdam ko ng puti ang magtatagumpay. Yung salvation mo, nakasalalay pa rin sa pagtatagumpay mo No? Kasi hindi pwedeng maligtas ka na patuloy ka na nandun sa kasalanan. Ngayon, kung di mo mapagtagumpayan yung kasalanan, ano tawag sa iyo? Pagka lagi mong ginagawa ang kasalanan, no? Hindi ka tumitigil sa kasalanan, ikaw ay isang makasalanan. No? Nagiging sinner ka. Sinner, hindi yung tagatingin na lang kung yung message sa iyo sa messenger, sin, no? Hindi yun. Makasalanan.
Kung palagi mong ginagawa ang kasalanan at patuloy ka nagkakasala, ay ang tawag sa'yo, sinner, makasalanan. At ang kaligtasan mo ay nakabase sa pagtatagumpay mo doon. No, oo, tama na by faith ang kaligtasan. Gusto ko pong isipin niyo ito. Pero ang sabi niya rito daramdam ko ng puti ang magtatagumpay. Sa magtatagumpay, hindi ko aalisin. So, sino man magtatagumpay, ay bibigyan ko ng karapatan. Always yung sa magtatagumpay, hindi kumbaga parang walang lugar yung talunan hindi ko po pinipiryodan dito kasi malalim na bagay ito. Pero gusto ko lang pong isipin nyo na yung kaligtasan ay pwede, no? Na nakabase. Hindi kaya, isipin natin, hindi kaya na yung kaligtasan mo ay nakadepende sa pagtatagumpay. Paano nga kung hindi ka na umalis sa kasalanan? Inabutan ka na ng rapture o inabutan ka ng kamatayan na nandun ka na lang sa pagkakamali. Nabubuhay ka sa pagkakamali. Ligtas ka pa ba? Siyempre, common sense, hindi. Kaya nga sabi niya ganun dito, daramdam ko ng puti ang magtatagumpay at di ko no? Pandikit yun, at hindi ko buburahin kailanman ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay at kikinlalin ko ang kanyang pangalan sa harap ng aking Ama at ng kanyang mga anghel. Hindi kaya yung kaligtasan mo ay nakabase o nakadepende sa pagtatagumpay mo. Isipin niyo po yun. Isipin niyo. Kasi hindi ibig sabihin ang kaligtasan po hindi pwedeng mawala Pwedeng mawala. No? Kasi sabi niya gano'n, ito po paano ililigtas ng Diyos ang taong hindi niya mautusan? Paano pagpapalain ng Diyos ang isang taong hindi niya mautusan? Ang kaligtasan po natin nakadepende sa pagsunod natin. No? Makikita mo kasi yung trying hard sa hindi. Pero ang sino mang nagtitiwala kay Jesus ay binibigyan niya ng kapangyarihang magtagumpay Ngayon, kung di ka nagtagumpay, hindi mo ginawa. Na kumbaga parang binigyan ka ng 5 talento, binigyan ka kaya ng 2 talento, o kaya binigyan ka ng 1 talento. Ibig sabihin, hindi totoo yung walaan ka. Meron ka ngayon, anong ginawa mo rin sa talentong yan? Binigyan tayo ng kapangyarihan laban sa kasalanan at laban sa dyablo. No? Nasabi niya ganoon, ang kasalanan ay hindi na maghahari sa iyo. Ibig sabihin, ang dyablo hindi na maghahari sa atin. Pero kung naghahari pa rin, patuloy na nating ginagawa ang mga binabawal na ng Diyos, ang makakasira sa ating kaligtasan, ay kasalanan mo na. Hindi dahilan na hindi mo kaya. Kaya mo yan. Dahil ang nakalagay rito, na sa magtatagumpay, ibig sabihin, kaya mo magtagumpay. Actually, 7 simbahan itong pinag-uusapan dito Isa lang itong binabanggit ko po. Sabi niya, daramdam ko ng puti ang magtatagumpay at di ko buburahin ang kailanman ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Ibig sabihin, kaya mo maging overcomer. No? At kung hindi mo hindi mo na overcome o hindi ka maka-overcome, pagkukulang na po natin yun. Kasalanan na natin yun. Pwede ka nating sabihin na ang kasalanan mo ay yung hindi ka nagtagumpay sa kabila ng pwede namang magtagumpay. Na kumbaga, magreklamo ka na hindi ako makapunta ron kasi wala akong pamasahe. Binigyan ka ng Diyos ng pamasahe. Binigyan ka ng Diyos ng kapangyarihan. Tingnan mo. Palayasin mo ang dyablo, aalis ito. At tanggihan mo ang dyablo. Sabi niya, resist the devil and he will flee from you. Ibig sabihin, nandun yung kakayanan. Posible. Ngayon, kung hindi umalis ang dyablo, hindi mo pinalis. Yun Kaya hindi yung dyablo kung may kasalanan, kundi tayo na. Kasi ang kaligtasan po kailangan ipaglaban mo no? Sabi nga niyan gano'n, paano kung tutukan ka ng baril at sabihin mo, takwil mo si Jesus? Nasa sa'yo yan. Ibig sabihin na may kakayanan kang mamili. Yun ang demokrasya ng Diyos Na nandun tayo sa posisyon na pwede kong i-deny ang Diyos o ipaglaban ang Diyos. Nabe-bless po ako sa mga worker natin na nung nalaman nila yung calling nila, ipinaglaban nila
Mga kapatid, sa buhay na to, ang calling ng Diyos sa atin, calling niya na tayo mag-worker, ipaglalaban mo yan. Ito pa tayo mga Kristiyano, calling natin na labanan ng sakit. At kailangan manalo tayo rin. At calling natin, no, calling ng mga Kristiyano na mabuhay ng angat. Hindi tayo pwedeng dapat alipinin ng kahirapan. No? Hindi ko sinasabi na kumbaga buong linggo ka na lang nagtatrabaho. No, ang sabi niya ganun may pahinga. Ibig sabihin, ibibigay niya yung pangangailangan natin nang hindi ganun kasobrang pagod. Bibigyan kanya ng kapahingahan. Sabi nga niya, kung maalala niyo, yung sabi niya na sino mang lumalapit sa akin ay makakasumpong ng kapahingahan sa kanilang mga kaluluwa. Ibig sabihin, hindi yung katawan mo lang magkakaroon ng kapahingahan, kundi pati yung kalooban mo. Mangyayari lang yun mga kapatid kapag sasabihin natin, tinawag tayo ng Diyos na magtagumpay. At kung hindi ka magtatagumpay, nasa pagkukulang na lang natin yun. Sabi niya gano'n, daramtan po ng puti ang magtatagumpay at di ko buburahin kailanman ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Ang kaligtasan po natin nakadepende doon sa pagtatagumpay. Hindi kaya? Pag-aralan niyo po ito. Basahin niyo. No, sabi niya gano'n, at hindi ko, walang period dun at may kadugtong. Sabi niya, at di ko nabuburahin ang pangalan niya. Ibig sabihin, pwedeng mabura. Okay, tuloy po tayo dito sa Revelation chapter 20, no? Punta naman tayo rito sa Revelation chapter 20 verse 15. Okay. Revelation chapter 20 verse 15, last verse na yan ng chapter 20 ng Revelation. At ito po ang sinasabi niya, at itinapon sa lawa ng apoy yung yung impyerno na to, no? At itinapon sa lawa ng apoy ang sino mang di nakasulat sa aklat ng buhay. Actually po, ang Revelation ay sinulat sa mga Kristiyano. Hindi po sinulat to sa mga unbeliever. Sa mga Kristiyano, sa mga born again, isinulat ito. Alam niyo po ba yung sinabi niyang gano'n na huwag na kayo maglalasing? Isinulat po yun sa mga Kristiyano. Sabi niya gano'n, huwag na kayong nananakit ng damdamin ng inyong kapwa. Isinulat yun sa mga Kristiyano. At maging yung pag-iika po, no? Sinulat po yan sa mga Kristiyano. Nalala ko po noong unang panahon. Nagagalit po yung isang tao na bakit kayong mga born again, nire-require nyo 10% ng inyong kinikita ay ibibigay nyo pa sa simbahan. Ang sabi ko na lang don't worry, hindi para sa iyo kasi para sa mga Kristiyano lang yan. No? Ang mga tao kasi gusto nila yung benefits ng blessing ng Diyos, pero yung utos naman ng Diyos ay ayaw nilang sundin. Wala kang karapatang angkinin yung mga pangako ng Diyos kung yung mga utos niya hindi mo sinusunod. Alam niyo, nasisising pa nga ang Diyos sa mga pangyayari. Bakit kapag may nasunog, o kaya nasagasaan, o kaya may nangyaring trahedya, sasabihin, bakit pinahintulutan ng Diyos to? Tanong ko, kaya ka bang kontrolin ng Panginoon? Kaya ka bang kontrolin ng Diyos? Nakokontrol ka ba niya? Kasi kung nakokontrol niya yan, hindi siya papayag dyan. Kaya nga, ibigay mo ang buhay mo sa Diyos, pumayag ka na kontrolin ng Diyos ang buhay mo para hindi mangyari yung mga ganung mga bagay. Okay. Sabi niya, at itinapon sa lawa ng apoy ang sino mang hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ito yung kahinatnan, ito yung ending. No, kapag wala ang pangalan mo ron, kumbaga patay ka na, yung kabilang buhay na to, tapos na ang lahat. No, ending na to ng timetable ng Diyos yung susunod dito hindi na nakasulat tapos na yung kasaysayan kumbaga yung future, eto na sabi niya gano'n, yung hindi nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon doon at hindi ka nalalabas doon, no? So yung nakasulat yung pangalan mo, andun yung kaligtasan At ang kaligtasan mo nakabase yun sa pagtatagumpay. No?
Sabihin natin, sinunod mo ang utos ng laman, sinunod mo ang udyok ng laman, sinunod mo ang utos ng diablo, hindi ka tumitigil sa pagkakamali, hindi ka tumitigil sa paggawa ng mali, kapatid, hindi magtatagal ang pangalan mo rin. Hindi. Isang bagay itong struggle natin na mamili ka kung sino paglilingkuran mo. No? Hindi, kung hindi ka titigil sa paggawa ng mali, sabihin natin yung pagtakbo sa ministry. Isa sa malaking mali yan. Na nagawa ng Diyos na ipaalam sa iyo ang kalooban niya, nagawa ng Diyos na sabihin sa iyo o iparamdam sa iyo, doon na tayo. Pero andun pa rin yung pagtanggi, bukas lang sa iyo naghihintay sa iyo ang lawa ng apoy. Nakabukas na yan, naghihintay lang na malaglag ka. Kaya maging wise tayo, no? Ayoko naman maging judgmental dito na kanya-kanyang buhay tayo eh. At ito po ang sinasabi ng Biblia. Sa hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay, doon ka pupunta. Ako ayoko ron. Kaya nga mga kapatid, alam ko po andun yung pagkatawag sa akin, no? Ginawa naman ng Diyos na malinaw ito. Ngayon, kailangan kong ipaglaban yun. No? Sabi niya, if you deny me before men, I will deny you before my Father. Nakalagay nga rito, sabi niya, kikilalanin ko ikaw sa harapan ng aking Ama at ng mga anghel. Hindi ka itatatwa o itatakwil o ikahihiya ni Jesus. Dahil sabi niya, before my God and before His angels, i-recognize kita. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Nawa, ganun din tayo na sa harapan ng mga tao, hindi natin itatatwa o tatanggihan o i-deny si Jesus. Ano ibig sabihin nun? May mga tao po deny na hindi ako tinawag. No? Alam naman nila sa sarili na tinawag sila. If you deny me before men, I will deny you before my God and His angels. Mga kapatid, ito po, yung pagde-deny mo, yung lagi mong walang tigil na, hindi ako tinawag. At kung ano-anong ginagawa mo sa buhay, nahabol mo ang kamunduhan o yung, alam mo, tumatakas ka, ito ang pinaka-ending ng mga taong yun. Huwag tayong gumaya doon. No? Mahal ka ng Diyos, sayang yung buhay mo. Pag minsan kailangan mo mag-altar calling, hindi na sa mga unbeliever, kundi sa mga believer na. Kasi sabi nila, tumanggap na ako. Kung tumanggap ka, tinanggap mo yung calling niya. Yun ibig sabihin nun eh. Hindi yung sa bibig lang. Yung, kahit pa sabihin natin, nagsisimba. Alam niyo mga kapatid, maraming mga taong pupunta ng impyerno kahit na active sa simbahan. Kasi, what if kung tinawag siya sa paglilingkod? What if kung tinawag ka sa specific na ministry na ito, pero ang katwiran mo ay magsisimba naman ako at nagbibigay ako ng offering. Hindi yun eh. Ang sinasabi po ng Biblia, nandun ka ba sa kalooban niya? At isang bagay ito na, ulitin ko po, no, babalik na lang ko rito sa point na to. Pwede kasi sabihin natin, dinideny mo ang Panginoon kapag ka-deny ka ng deny doon sa calling mo. No? Kung maalala niyo po si Dimas, no? Tinakbuhan niya yung calling niya na materialistic eh. Na parang ayaw niyang mabuhay na wala siyang ganun. Kung di niya kayang mabuhay na wala siyang ganun. May mga tao pong ganyan. Iiwanan nila ang ministry nila. Bakit? Andun yung calling niya. Andun yung calling niya. Saan? Nandun sa paglilingkod. Sabi ni Pablo, iniwan niya ako. No, na kumaling sa sanlibutan. Hindi pwedeng wala siyang iPhone. No, hindi niya makukuha yung iPhone kung nag-worker lang siya. Bakit? Mahal. No? Yung isang nabalitaan ko walang mali sa pagkakaroon nito, pero hindi pwedeng itong iPhone ang aagaw sa iyo sa ministry mo. Yung desire mo na nakakatikim ka palagi ng masarap na hindi mo ma-achieve kung nag-worker ka lang. Mga kapatid, kung mamimili ka between masarap na pagkain at kaligtasan, doon ka na lang sa kaligtasan. No, magtiyaga ka na lang sa Cherry Mobile, no offense. Kesa doon sa
Ah, alam niyo, nakalagay po sa Biblia, kung yan ang magtutulak sa'yo sa kasalanan, putulin mo yan. Okay po. Ah, punta po tayo rito sa dito sa last na ito, Philippians chapter 4. Philippians chapter 4. Okay, dito po sa verse 3. Last verse po. No? Alam niyo, may mga tao po nagsasabi sa akin na huwag daw ako masyadong magturo ng mga judgments, mga ganito, ganyan. Abay, nasa Bible. No? Nagsisilbing paalala to sa akin. Alam niyo, sabi ni Pablo, kinokontrol ko ang sarili ko. Kinokontrol ko ang katawan ko na baka pagkatapos ko mag-sermon, ako naman ang pumalya. No? And andun po yung reminder sa atin palagi na sabi niya, huwag mong katakutan ang pwedeng sumira ng katawan mo. Ang katakutan mo yung pwedeng mag-destroy ng both katawan mo at kaluluwa mo. Ito po, sabi niya dito sa verse 3, at hinihiling ko rin sa iyo, sa Philippians chapter 4 po ito. Si Pablo nagsasalita, sabi niya, at hinihiling ko rin sa iyo, sugo mo tapat na kasama na tulungan mo ang dalawang babaeng ito. Magpapakapagod na nga silang kasama ko sa Ebanghelyo. Meron pong dalawang worker dun na babae. Sabi niya, kasama si Clemente at ang mga iba pang tumutulong sa akin. So, yung mga workers po ito na very helpful, na napaka matulungin. No? Yung kumbaga talagang ang laking tulong nila kay Pablo. Sabi niya gano'n, no? na tumutulong sa akin. At ito po, sabi niya, na ang mga pangalan ay nasa aklat ng buhay. No? Nag-worker po ito. Very helpful sila. Napakamatulungin nila sa ministry. Ang laking pakinabang ni Pablo sa kanila. Mga babae po ito. At sabi niya gano'n, at iba pang mga tumutulong sa akin na ang mga pangalan ay nasa aklat ng buhay. Buhay ka pa lang, yung pangalan mo nandun na. Hindi yung yung pagpatay ka na, doon mo lang malalaman yung kaligtasan mo. Hindi po. Ang nakalagay po rito, sabi niya, buhay pa sila, aktibo sila, no? Sa akin, tumutulong sa akin na ang mga pangalan ay nasa aklat ng buhay. Ikaw lang nakakalam yan. Kung ginagawa mo yung pagkatawag sa iyo ng Panginoon. Sinasabi ko naman po na hindi naman lahat kasi tinawag sa full-time ministry. Kung hindi ka tinawag sa full-time ministry, tinawag ka pa rin maglingkod sa Diyos kahit na wala ka sa full-time ministry. No? At lalo na ngayon, napakahirap kumilos. At ang dami mong dahilan para hindi mag-ministry kasi pwede kang mamatay dito sa sakit na to. Pero ano ba pinagkaiba? May i-share po ko sa inyo siguro later on na lang na ano ang similarity, ano ang pagkakapare-parehas ng time noon at time ngayon. Kasi noon, hindi ka pwedeng humayo kasi pag nalaman nila, mamatay ka. No, papatayin ka nila. Dito, pag humayo ka, pwede ka rin mamatay dahil ka sa sakit. At noon, kapag ka nahuli ka, humayo ka, hindi lang ikaw papatayin, kundi pati pamilya mo. Idadamay mo yung pamilya mo. Ngayon, kapag ka nahawa ka, dahil kaka-evangelize mo, kakasimba-simba mo, pwede rin mamatay yung pamilya mo. So, may similarities ito nga sinasabi po ng Biblia, noon hindi pinigilan ng Diyos yung paghayo nila. At ngayon, hindi pa ko niniwalang pipigilan ng Diyos ngayon na magkulong ka muna ng ilang taon. Saka ka na humayo kapag ka safe na. Walang ganun po sa Biblia. Kasi noon, ang nakalagay, hindi nila pinanghinayang yung buhay nila. At wala po nakalagay sa Biblia magmula noon hanggang ngayon na binabawal kanyang lumabas ngayon time na to. Dahil magmula po noon, nung nag-start ang New Testament hanggang ngayon, ang sabi po ni Pablo sa Hebreo, huwag kayong tumigil sa pagsimba.
kundi palakasin nyo ang loob ng mga kasama nyo, lalo na ngayon nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Wala siyang sinabing stop, no? Walang sinabi niya, kundi sabi niya gano'n huwag niyong kaligtaan. Ay, ito po yung isang bagay na kailangan timbangin natin at kailangan makumbinsi tayo rito kasi kundi magtatago ka lang no? Hintayin mo na matapos mo na itong pandemic. Mga kapatid, may pangako po ang Diyos na sabi niya pag dumating ang problema sa buong mundo, worldwide ito. Sabi niya gano'n, hindi kita iiwan. No, hindi kita iiwan. Okay po. May dagdag po ako rito bilang closing. Meron pong mga tao na nagsabi sa akin na may alam tungkol dito sa parang inside information tungkol dito sa sakit. Kasi naalala ko po nung sinabi po nung ni Perry Stone na what if kung 7 years itong pandemic na to? What if kung 7 taon ito? Alam niyo po, kasi ang Diyos po, ang cycle niya, puro 7 years Puro mga ganyan. At meron po akong nabalitaan na mula sa mga tao, sabi ko nga, inside information tungkol dito. Sinasabi nila na mga tao pong hindi naniniwala sa Diyos ang nagsabi. Mga scientists, mga politicians na hindi naniniwala sa Diyos, hindi naniniwala sa Ebanghelyo, hindi naniniwala sa Bible, pero sila nagsabi, 7 years daw itong pandemic na to. No? Bakit ganun? Pareho ang sinabi ni Perry Stone, sinabi nitong mga komunistang ito. Yes po, from China po ito na balitaan ko, first-hand information yung tao dun sa gobyerno dun, somehow nakarating sa akin, pinarating sa akin na abutin daw ng 7 years. No? Ako naman, sana hindi. No? At hindi ko naman sinasabing 7 years, pero what if? What if? Mga kapatid, hindi pa naman rapture. Ibig sabihin, kailangan kumilos tayo. No? Kailangan kumilos tayo. At okay po. God bless you nawa po lalo tayo magpakasipag sa yung effort natin, maging wise tayo kung paano nating maihayo ito dahil sumisikip nga po ang mundo Pero kailangan mag-evangelize po tayo. Sa abot ng ating makakaya, paano ba natin gagawin ito? Maging faithful po tayo. Lord, tinataas ko sa iyo mga nanonood. Dalangin ko, Panginoon, na palakasin mo ang aming kalooban. Bigyan mo kami ng tapang na ipangaral ang iyong mabuting balita. At bigyan mo kami ng himala, Panginoon, at iunat mo ang kamay mo upang magpagaling sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Itong hiniling ko, Ama, sa mga nanonood, sumusubaybay sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay po, magandang gabi po sa inyo. Pag-isipan niyo po yung nasabi ko at timbangin po natin at humiling po tayo ng patnubay sa Lord. Paano nga ba? Kasi hindi pwedeng maghihintay ka ng 7 taon. Kung 7 taon hindi ko po sinasabi yan. Pero what if kung 7 years nga itong pandemic na to? Wala na, natrap na tayo kapag maghihintay pa tayo. No? Sabi niya, take every good opportunity. Yan ang sinasabi ng Bible Ay, hallelujah. Kaya alam nyo, kahit na lockdown, tuloy pa rin ang church planting natin. No? Mas mahirap kumuha ngayon ng budget. Kasi nga, mga tao walang trabaho. Pero ang Diyos po ay hindi limitado sa pandemic. No, God will supply at ito po ipagtitiwala natin. Kaya ingat po kayo. Hindi ko naman sinasabing kumbaga parang huwag kayo mag-ingat po tayo. No? Si Jesus po nung itutulak na nila sa bangin, alam niyo si Jesus umiwas. No? Umiwas na lang siya. At kinabukasan, nandun na naman sa simbahan, sa sinagoga, nagtuturo na naman. Hindi mo mapigilan kahit nandun yung isasabihin ko nga po ito sa sa mga susunod na mga lessons po natin na yung similarities, yung noon at saka ngayon. Nagtuturo po siya ron. Gusto siyang patayin ng mga tao, itutulak siya sa bangin. No? Sama ng mga tao, tingnan mo, mananunulak sa bangin. Umiwas siya. Pero kinabukasan, nandun na naman sa simbahan. Nandun na naman sa mga sinagoga, nagtuturo. Ang kulit. No?
Hindi mo mapigilan si Jesus eh. At tayo din. Dapat ganoon. Okay po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Babay na po.